Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think you'll have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day, and it's smiling, holding on to you tight. I guess our hearts cannot lie, and it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Don't worry about tomorrow, for now you're everything in my day. I love the way you like a song, you know my heart. Cause you know me, know my heart. You're everything in my day. I love the way you know my heart. Yeah, alright. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. I can let you know that you're my. So ngayon mga kababayan, ang bida naman dahil eleksyon, tayo po ang pipili ng mga karapat-dapat na mamuno sa ating bayan. Kaya ngayon po magkaisa po tayo. Sino ba ang gusto nating maging Pangulo na magtutuloy sa mga project ng ating Pangulo? Ang rehabilitation ng Manila Bay, halimbawa na lang po. Hindi na si Pangulo ang Pangulo ng Pilipinas at iba na ang naging Pangulo. Mag-comment po kayo sa baba, sino ba ang magtutuloy na mga proyekto ng ating Pangulong Duterte? Malapit nang bumaba si Tatay Digong sa kanyang pwesto. Sino kaya ang hahalili sa kanya? Sa tingin nyo mga kababayan, sa mga tumatakbo na pagkapangulo, sino ba yung iboboto ng tao? Mag-comment po kayo. Tatakbo ba si Mayor Inday Sara, Bongbong Marcos, Mayor Isko Moreno, Manny Pacman, Leni Robredo, Trillanes, Pampilo Lacson? Sino ba ang mga iboboto nyo mga kababayan? Sino ba yung mga talagang may malasakit sa ating bayan? At eto muli, nandito tayo sa Manila Bay at makikita nyo po, araw-araw po tayong nagbabantay. Sino ba ang naiisip nyo na magtutuloy? Sino ba yung naiisip nyo na siyang magtutuloy sa mga project ng ating Pangulo ngayon? Mag-comment po kayo mga kababayan. Sino ba ang number 1 sa listahan nyo?
Sino ba ang mga nararapat na mamuno? Siyempre, eleksyon na naman. Maglalabasan na naman yung mga panliligaw ng bawat isa. Magbabatuhan ng mga mantsa sa bawat panig para lang ligawan tayo. Sisiraan yung bawat isa. So ngayon mga kababayan, ang bida naman dahil eleksyon, tayo po ang pipili ng mga karapat-dapat na mamuno sa ating bayan. Kaya ngayon po magkaisa po tayo. Sino ba ang gusto nating maging Pangulo na magtutuloy sa mga project ng ating Pangulo? Ang rehabilitation ng Manila Bay, halimbawa na lang po, hindi na si Pangulo ang Pangulo ng Pilipinas at iba na ang naging Pangulo. Mag-comment po kayo sa baba, sino ba ang magtutuloy na mga proyekto ng ating Pangulong Duterte? Sa mga nabanggit kong pangalan, i-comment nyo po, sino ang karapat-dapat na maging Pangulo ng Pilipinas na siyang magpapatuloy sa mga giants na mga project ng ating national government ngayon. 6 na taon pa lang si Tatay Digong pero napakarami ng mga project ang naitayo at ginagawa ngayon. Halimbawa na lang po yung subway, yung mega subway ng national government. Maitutuloy kaya yan mga kababayan pag hindi na si Pangulong Duterte ang naging Pangulo? Mag-comment po kayo. Ang rehabilitation ng Manila Bay, itutuloy kaya ito o tatamnan na lang ng mga bakawan? Ang mga build na mga MRT7, PNR na ginagawa sa kasalukuyang panahon ng current administration, maitutuloy kaya ang mga ito from Luzon, Visayas at Mindanao? Dahil kahit saan ka tumingin, makikita mo ang mga project ng ating national government na sabi nila, bakit daw nagpo-focus ang ating government sa mga projects? Bagkus, sabi ng kabilang partido na sinasabi nila, ibili na lang daw ng mga bigas. Ibibili na lang ng mga bigas para makatulong sa mga nangangailangan. Ngayong panahon ng pandemic, hindi daw makakain ng subway. Hindi daw makakain ng Dolomite. Hindi daw makakain yung mga build program. Bakit dyan daw nakafocus ang ating national government? Mag-comment po kayo. Sana po makisama kayo sa ating usapan dahil malapit na naman po yung eleksyon. Lahat po magsasabi ng kanilang mga plataforma, mga programa na gagawin. Pag sila nanalo, pag sila naluklok, magpapatayo daw sila ng mga pabahay. 3 hanggang 5 taon, wala na daw squatter mga kababayan. Pag sila daw ang namuno, wala na daw maghihirap. Wala na daw magugutom. Yan po yung karaniwan na mga politiko na mga trapo na sakalang maglalabas ng magaling na salita pag eleksyon. Pero pag nandyan na po sa pwesto, hindi mo na mahagilap, hindi mo na makita, hindi mo makamayan. Dahil panalo na, tapos na yung pagboto mo sa kanya. Dapat maging matalino tayo. Hindi porke sikat, hindi porke artista, hindi porke magaling magsalita, iboboto mo na. Dapat tignan po natin ang kanyang track records na hindi lamang daldal ng daldal, hindi lamang puro salita, hindi
Hindi lamang puro investigasyon, hindi puro hearing mga kababayan na wala namang nagaganap. Hindi puro ngaw-ngaw na hindi puro kontra sa mga proyekto ng ating national government. Huwag po kayong pabubulag mga kababayan. Sa mga mahal kong kababayan, lalo na po sa abroad. Dahil tayo po saksi sa mga ginagawa ng ating national government. Kaliwat kanan po ang pinupuntahan natin. Nandyan po yung subway, yung mega subway, yung mga tulay, yung mga PNR7, MRT7 going to Bulacan, going to Clark, hanggang Tarlac, hanggang Pangasinan, hanggang Tuguegarao. Nakaplano po yan. Kumbaga sinusunod yung blueprint ni Pangulong Marcos noon. Kaya si Pangulong Duterte itinuloy lahat yung mga nakasulat sa blueprint. Kaya sana po mga kababayan, alamin natin yung mga tunay na may malasakit sa bayan. Hindi yung binola ka lang, iboboto mo agad. Hindi yung binigyan ka lang ng isang orange juice, isang prutas, iboboto mo na agad. Magaling sumayaw, binoto mo na. Magaling mag-TikTok, binoto mo agad. At kung ano-ano pang mga estratehiya na ginagawa para lang iboto mo siya. Kaya ngayon mga kababayan, masasabi ko, maging matalino po tayo. Maging matalino sa pagboto. Dahil ngayon, tayo pang mga mamamayan, tayo ang huhusga. Tayo ang huhusga sa mga namumuno ngayon. Tayo ang boboto ng tama. Huwag kayong pabobola, huwag niyong ibebenta ang inyong kinabukasan sa mga politikong trapo. Kaya mga kababayan, sana po subaybayan niyo po ang ating mga vlog dito. Dahil lahat, yung mga sinasabi ko, totoo yan. Kaya salamat po ng marami. Once again, ito po si Esme TV ko, mabuhay. Yan, tignan natin dito mga kababayan. Talagang napakalinaw po ng tubig dito.